Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "May isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, 'Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko.' Nawi ka ng katiwala sa sarili, aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, 'Gaano ang utang mo sa aking Panginoon?' Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, 'Ikaw, gaano ang utang mo?' Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya. Isulat mo 80. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makasanimutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes, unang Biyernes para sa buwan ng Nobyembre, para sa ika-31 linggo sa karaniwang panahon. Sabihin nyo nga po, katiwala. Ulit. Katiwala. So, bahagi po ng salitang katiwala ay pinakamahalaga po dito ay yung tiwala. So, katiwala, may nagtitiwala sa atin. May ipinagkatiwala sa atin. At ito ay binigay sa atin ng Diyos. Tayo bilang mga katiwala, ang Diyos bilang nagmamay-ari ng lahat ng bagay dito sa mundong ito, maging ang buhay natin. Lahat tayo ay katiwala lamang. Walang sino man sa atin ang dapat na magyabang na kung ano man ang kanyang pag-aari, kasi lahat ng kung anong mayroon ka na ipundar, kayamanan, pera, ari-arian, lahat yan ay ipinagkatiwala lamang sa atin. Maging ang ating mga katungkulan o mga posisyon, ipinagkatiwala lamang yan sa atin. Kaya sa ating Ebanghelyo sa araw na ito, muli pinapaalala sa atin ni Jesus kung paano natin dapat gampanan at kung paano tayo dapat kumilos habang ibinibigay sa atin yung pangangasiwa, pamamalakad sa mga bagay sa mundong ito. Sabi nga po dito, pinuri ni Jesus sa pamamagitan ng talinghaga, pinuri niya yung katalinuhang ipinamalas nung isang katiwala na magdaraya.
Para bang sa panahon natin ngayon sa nangyayari, no? Nalaman na nung may-ari kung ano yung mga katiwalian na ginagawa nitong magdarayang katiwalang ito. Parang noon pa lang, mayroon na palang gumagawa ng mga ghost project, no? Kasi sabi, ano itong nabalitaan ko, no, na winawaldas mo, nilulustay mo ang aking ari-arian. Kaya ngayon, magkakaroon tayo ng hearing. At bago yan, isulit mo na lahat. At nakagawa ng paraan yung magdarayang katiwala. Hindi yung pandaraya, kundi sabi nga sa dulong bahagi, ang mga makasanlibutan, mahusay, gumawa ng paraan. Pero yung mga makadiyos, bakit hindi ginagamit? Bakit hindi natin ginagamit ang ating mga talino, ang ating mga galing? Bakit hindi natin ginagamit, no, yung mga ipinagkatiwala sa atin para pagyamanin? Kasi di ba, biruin mo, no? Totoo naman, no? Minsan naiinggit tayo o nagagalit tayo sa kanila, yumayaman sila ng yumayaman. Kung babalikan natin ang mga kwento at buhay ng mga naglilingkod sa ating bayan ngayon, talaga naman nanggaling sila sa mahirap. Marami sa kanila nanggaling sa mahirap, pero ngayon bilyonaryo na. Mayroong mga katiwalian na ginagawa o ginawa, pero yung paraan nila, no, na makikipag-bargain, ginagamit talaga yung talino eh. Pero sabi, bakit kasi yung mga makadiyos, hindi natin magamit at hindi natin ginagamit yung ating husay? Isa yung mga ipinagkatiwala sa atin, hindi mo ginagamit at ginagawa ang iyong talino. Parang, nung panahon ng COVID, marami nakatanggap ng ayuda, pero hindi ginamit ang kokote. Wala lang. Hanggang ngayon, asa tayo sa ayuda. Yung mga makadiyos, ayan, pumipila sa ayuda. Pero yung mga magdaraya, namimigay ng ayuda. Diba? Ito yung parang gustong, uy, gising. Diba? Hindi tayo pwedeng iyak lang ng iyak. Pero mo sa nangyari na naman ngayon sa Cebu. Nangyari na ito sa ibang lugar pa. Pero yun mo, ang tatalino, di ba? Kasi bundok, sisirain, nang hindi namamalayan. O kaya ngayon, lahat ng kabahayan, lubog. Kotse, ari-arian, lubog. Sabi nga, no, matalino kasi kahit walang project, may project. Kaya nga ghost project. Kasi matalino. Yung mga makadiyos, alam mo nang nagnanakaw, pipiliin pa rin. Pero magdadasal yan, Lord. Sana gaminhawa ang buhay, Lord. Sana. Pero yun pa rin, pipiliin pa rin yung mga magdaraya. Yung hindi pwedeng luhod tayo ng luhod, no? Bagamat, di ba, sa ibang konteksto, tama po yan. Pero kailangan mong kumilos. Hindi tayo asa lang ng asa ng ayuda. Kasi yung mga ayudang binibigay naman, no, sa mga pumipila, sa mga AKAP, IX, lahat na lang, di ba, nakakagawa ng kung ano-ano. Dati, pension lang yan eh. Pensyon para sa mga nagpagod, para sa mga nagtrabaho. Deserve niya yan, di ba? Ngayon, anong ginawa? Lahat ng walang trabaho, pati nga tambay, sige, bigyan natin para, di ba, makuha natin yung kanilang simpatya para pagdating ng eleksyon, tayo pa rin. Kasi para sa paningin nila, mabait tayo. Pero, di ba? Inabuso ang kalikasan, inabuso ang ipinagkatiwala sa kanilang mga pondo, inabuso ang posisyon, pero matatalino pa rin.
Kaya nga hanggang ngayon, no, ano nangyari sa hearing? Wala. Bakit? Nakakaisip sila ng paraan para ma-delay ng ma-delay. Nakakaisip sila ng paraan para, hindi ko alam, no, mabayaran yung mga nasa hearing kasi ginagamit. No? Dati, ang lakas-lakas, di ba? O, pag nag-hearing, mayroong braces dito, naka-wheelchair na, o dahil doon, o may health problem, hindi pwedeng i-hearing. Pero dati malakas. Pero yung mga makadiyos, wala. Ngaw-ngaw lang ng ngaw-ngaw. Reklamo lang ng reklamo ang mga makadiyos. Kung sinong napapahirap sa atin, ay napakabuti ng Diyos para ipagkatiwala niya ang kanyang ari-arian sa bawat isa sa atin. Lahat tayo mayroon. Kung hindi man pera, talento mayroon. Kung hindi man talento, oras mayroon. So, marami tayong pwedeng magawa. Marami tayong dapat ginagawa sa ikabubuti rin natin. Dahil lahat ng ito, ibinigay ng Diyos para maging mabuti tayo. Amen? Thank you.